Purihin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Naimbag ti Apo, kakabsat. Amen. Hallelujah. Dahil ako mati rason, wapay datay dito eh. Amen. Amen. So, anahin ko kaday tati mapanunot tayo. Ti Diyos nga pagsirserbihan tayo kay naimbag, mga kapatid. Walang katulad, mga kapatid. Welcome po sa ating mga bisita. Kayong Friday, nasa Friday, no? Si Inang ay, si Brother Joseph yatang nag-invite daw. Ay Inang? Saan na siya? Ikaw, Brother Joseph? Dalawa. Ikaw ang tinuturo niya eh. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Lahat ng madali lang, lahat ng natanggap natin sa Panginoon ay yun lang ibahagi natin. Hindi natin kailangan mag-eksperimento. Lahat ng natanggap natin sa Diyos, ang biyaya niya, ang pag-ibig niya, ang Panginoon na tinanggap natin ay ibahagi natin sa iba. Amen. Good to see you, Brother Glenn. Salamat sa Panginoon. At nandito ang puwersa ng Sibilya. Mga kapatid, madaydayaw ti Apo. Nagaduti mga taga-Sibilya. Umadadudan. Amen. Kaya naimbag ti Apo kakabsat. Sabi ko nga, kung noon pa kayo dito, baka isa kayong nadamay doon sa nangyaring gulo dito noon. Salamat na lang, ngayon na lang kayo nakakadalo, mga kapatid. Amen. Mabuti talaga ang Diyos, mga kapatid. Amen. So, purihin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. At lagyan natin na ating puso lagi na ng pasasalamat. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Yung tunay na pagsamba sa Diyos na mabuti, mga kapatid. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Palakpakan natin ang malakas ang Diyos, mga kapatid. Amen. Kung mabuti sa iyong Panginoon, purihin natin siya. Hallelujah. We worship you, Jesus. Praise your holy name. Praise your holy name. Sa araw na ito ay ihanda natin ating mga pakinig, ang ating mga puso. Dalangin ko na tayo ay naririto para sa Diyos, mga kapatid. Amen. At kinikilala natin ang Diyos sa buhay natin, kaya tayo nandito. Amen. At maging handa tayo lagi na. Napakahalaga na meron tayong alam. Dahil hindi ka maniniwala sa hindi mo alam. Ayan. Sa mga kapatid nating mga bago, anyo nga patsyan, tiba naghamo nga ammo. Kenhan mo nga naawata. Kaya napakahalaga na meron tayong nalalaman, mga kapatid, sa Diyos. Ay noong wala tayong alam, ay tsamba-tsamba, hula-hula, mga kapatid. Ang ating paglilingkod, walang tunay na direksyon. Dahil wala tayong alam. Hindi natin alam kung sino yung Diyos.
Hindi natin alam yung utos ng Diyos. Wala tayong alam paano maglingkod sa Panginoon. Ay ang nangyayari, kung kani-kanino tayo tumatanggap ng sabi nila, at naniniwala na tayo doon dahil sasabi ko nga, ang paniniwalaan mo lang yung alam mo. Kaya lagi na kailangan nating matuto mga kapatid. Dahil, ulitin ko, ang pinaniniwalaan mo ay nakasalalay sa iyong nalalaman. Kaya sa ating pag-aaral, tayo ay binibigyan ng Diyos ng kaalaman. Kaya nga, hindi ba kayo nagtataka, sabi ng Panginoon, mga kapatid, pangako niya noon sa lumang tipan, sabi niya, "And I will give you pastors according to my heart," sabi ng Panginoon, "which shall feed you with knowledge and understanding." Napakahalaga ng knowledge and understanding dahil doon magmumula yung paniniwalaan mo. Hindi kaya ka binibigyan ng kaalaman, kaya ka tinuturuan, doon yung pagmumulan ng paniniwalaan mo. Sa bagong tipan, nung dumating ng Panginoon, mga kapatid, awang-awa siya sa mga tao at binigay na niya, mga kapatid, yung fivefold ministry, nandoon binigay niya ang mga propeta, mga apostol, ibanghilista, mga guro, at ang mga pastor, mga kapatid. Na yan ay pinagkaloob ng Diyos upang magkaroon tayo ng kaalaman at kaunawaan. Amen. Dahil wala tayong malalaman sa Diyos pag walang maituturo sa atin, mga kapatid. Ay ako po ay hanggang ngayon, ayan, mga bago nating kapatid, hanggang ngayon nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan niya ako ng pastor na nagturo sa akin, mga kapatid. Hindi ko makikilala ang Panginoon sa sarili ko lang. Ang Diyos ay gumagamit ng lingkod niya, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng kaunawaan, kaalaman, at doon magmumula ang ating pananampalataya sa Panginoon. Minsan pang palakpak sa Diyos. Praise the name of the Lord Jesus. Sa aklat ng Pilipos, in the book of Philippians, ay doon magmumula sa mga salita ng Panginoon sa bagong tipan ang ating pag-aaralan na magbigay ng kaalaman sa atin. Amen. So ang plano ko lang ngayon ay magtuturo, mga kapatid. Yan ang aking plano. Ngunit maghari nawa ang kalooban ng Diyos dahil wala nang pinakamagandang mangyayari sa buhay natin kung hindi ang kalooban ng Panginoon. Amen. In Philippians chapter number 3. Okay. I would like to read in New Living Translation. Ayan. Ang sabi dito, mga kapatid, sa Philippians chapter 3 beginning in verse 17 up to the succeeding verses, mga kapatid. Ganito ang salita ng Panginoon sa araw na ito, April 12, 2026. Pakinggan natin. Dear brothers and sisters, pattern your lives after me and learn from those who follow our example. Yan ang Biblia. Meron tayong dapat tutularan, mga kapatid. Amen. At matuto tayo sa mga nagbibigay ng halimbawa sa paglilingkod sa Diyos. For I have told you often before,
and I say it again with tears in my eyes, that there are marami, whose conduct shows they are really enemies of the cross of Christ. Na ang pinapaalalahanan ni Paul ang church dito, mga kapatid, na tumulad kayo sa akin, sabi ni Paul, sa paglilingkod sa Diyos. Tandaan ninyo at tularan yung mga halimbawa dahil sabi niya, marami yung mga kalaban patungkol sa krus ni Kristo. Dalawa lang yan. Kung hindi ka kakampi, dalawa lang yan. Kalaban ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ano ka ba? Dalawa lang yan. Kung hindi ka kakampi, kalaban. Amen. At ayaw kong kasama yung kalaban, mga kapatid. Sana umalis na nga yun eh. Akala ko wala na nga sila eh. Umalis na nga, yung mga nag-rebelde, yun yung mga kalaban, mga kapatid. May pagkakataon kung ikaw ay totoo talaga na magpakumbaba sa pangkalooban ng Diyos, mga kapatid. Pero sa Biblia ay nagsasabi, mayroon talagang kalaban. Kaya sabi ko sa inyo, yan ang binubulong sa akin ni Lord sa akin sa cup dahil may dumadalo doon. Kaya kung alam mo na ikaw yon, mas maganda magbagong buhay na lang tayo, mga kapatid. Kaya tayo nandito. Okay? Dahil merong mga mahalagang bagay na nabanggit sa mga susunod na talata, sabi niya. Yung mga kalaban, enemies of the cross of Christ, their future is eternal destruction. Ang dulo nun, sabi niya, ay walang hanggang pagkasira. Their God is their appetite. Yung God dito ay yung maliit na G, hindi capital letter G. Ibig sabihin, Diyos-Diyosan nila, yung kanilang sariling kagustuhan. Amen. Now, ang Diyos natin dito, ang Diyos na makapangyarihan, mga kapatid, hindi yung gusto natin, ha? They brag about shameful things, and all they think about is this life here on earth. Tandaan niya, ha? Ang iniisip lang nila yung buhay dito sa mundo. Dito lang tinapatag ka na kwada eh. Banag nga dato'y lubong. Okay? Yun yung mga enemies of the cross of Jesus Christ. Verse 20, mga kapatid. But we, kung ikaw ay church, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, sabi niya, pero tayo, okay, binanggit yung kalaban, ano? Binanggit yung kalaban at kung saan pupunta yung kalaban. Pero tayo, sabi natin lahat tayo, mga kapatid. Ibaga tayo, amin tayo. But we are citizens of heaven. Ulitin ko, yung kalaban, mga kapatid, ay ang iniisip lang dito lang sa mundo. Paano kumain, paano magkapera, magkatrabaho. Dahil lang tinapatag kadakwada. Bagak nga ro, di Friday, kat mahalaga lang ang Diyos pag may problema na eh. Diyon siguro niya. Panahin niya po timapan panunot mo hindi niya. Nakonpain ka ay sigurado kayat mo yang nga matay nga mo nga mapanunot ni Apo. Ay minsan nakakatulong talaga pag may problema tayo eh. Dahil napapalapit tayo sa Diyos, mga kapatid. Kaya yung iba kailangan na yata ng problema. Umiiyak pa tayo, mga kapatid. Pag may problema tayo, pagpasok pa lang dito, yung mga, naalala ko tuloy yung mga nawala. Pagpasok pa lang dito, umiiyak na sila. Hindi pa nagsisimula.
Ganon kapag ang Diyos ang nasa puso natin, mga kapatid. Napakalambot ng ating mga puso, tayo ay lumuluha. Okay? Ngunit sa church, we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives. And we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. He will take these weak mortal bodies of ours and change them into glorious bodies like His own. Papalitan niya itong mga katawan natin ng kagaya ng katawan niya, mga kapatid. O, madahil-dayong diyapo. Wala nang lugi doon, nagpapana tayo DJ, kaya napakagandang maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Using the same mighty power that He will use to conquer everything, everywhere. Sa Tagalog, sabi niya, na sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas. Kapag ikaw ay tagalangit na, ang laman na ng isipan mo ay mga bagay patungkol sa kalangitan, lalong-lalo na ang Panginoon na nasa langit. Sabi niya, hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na may pagpasuko niya sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Tayo ay maging attentive sa pag-aaral, mga kapatid, ng salita ng Panginoon. Ay manalangin, purihin ka, dakilang Diyos, maraming salamat. Dakila ka, magpakailan pa man. Inataas ka namin sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay magkasama-sama. Panginoong Diyos, sigawan mo ang mayamang presensya mo sa aming kalagitnaan. Ang bendisyon na igawad mo, Panginoon, sa araw na ito, sa lugar na ito, Panginoon. Upang ang bawat dadalo, Panginoon, ay mapagpala. Lord, maraming salamat. Mangusap ka, turuan mo kami, paalalahanan mo kami, Panginoon. Baguhin mo kami ng iyong salita, Panginoon. Kausapin mo kami, dakilang Ama. Makapangyarihan ang salita mo, Panginoong Diyos. Maghari ka, maghari ka. Dalangin din namin ng Banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin upang makaunawa dito. Hallelujah, upang malubos, Panginoong Diyos, ang aming pananampalataya sa iyo at sa iyong mga salita, Panginoon. Gawin mong bendisyon ang aming pag-aaral ng iyong salita. Kalakasan at pagpapala, Panginoon, para sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Salamat, Panginoon. Tulungan mo din mga kapatid namin hindi nakarating upang sa susunod na pagkakatipon ay makasama namin sila, O Diyos, nasasamba, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. We praise you, Lord, as we claim the victory, Lord, in your name. We praise you, Father. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray all these things. Amen and amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Come on, hallelujah. Samahan natin ang ating mga labi, ang pagpapasalamat sa Diyos. Praise God, praise God, praise God. Now unto the eternal, immortal, and invisible. The only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen.
Okay? Ang mensahe ng Panginoon sa atin ay lalagyan natin ng pamagat upang mas madali nating maalala. Yeah. Okay? At upang may direksyon ng ating pag-aaral, mga kapatid. So bibigyan tayo ng Panginoon as a church dahil narinig natin yung teksto, may kalaban at kung sino tayo, mga kapatid. Anong ginagawa, anong kaisipan ng kalaban, at anong kaisipan ng mga mananampalataya. Kaya gusto tayong bigyan ng Panginoon ng responsibilidad sa umagang ito. Lahat ng tinanggap natin sa Panginoon na hindi natin tinanggap na walang dahilan, mga kapatid. Hindi niya lang binibigay yun ng walang dahilan. Ulitin ko para maintindihan nyo. Lahat ng bigay ng Panginoon ay mayroong dahilan. Ha? Okay? Kamusta nga tani ko, brother, Brother Rolly? Itoy. Yan, mas maganda pag kahit ko nga makita tiko eh. Ha? Ang responsibilidad na gustong ibigay ng Panginoon sa atin, ito ang nagsasabing, protect the blessed citizenship. Alam mo ba na kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, narinig natin yan kanina, meron ka ng heavenly citizenship. Okay? Narinig natin kanina noong kalaban ng cross ay papunta sa kapahamakan. Pero narinig din natin na may mga tao din na merong citizenship. Sila ay mamamayan sa langit, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise God. Pari na kayo makaupo. God bless you, mga kapatid. Hallelujah. Ibaba natin ang ating mga Bible. Ibaba natin ating mga ballpen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Praise the name of the Lord. So, let us protect. Okay? Pwede mong gawing personal yan, mga kapatid. I will protect my blessed citizenship. Okay? Dahil ang salitang citizenship, ayan, para hindi ko na makita yung nasa malayo. Yung salitang citizenship, sabi sa dictionary, mga kapatid, ay nagsasabing the legal status and relationship between an individual and the state. Siguro ngayon lang natin ito maiintindihan dahil nung binigay sa akin ng Panginoon itong mensahe na ito, ngayon ko naintindihan. Hindi lang pala tayo may relasyon sa tao, hindi lang tayo may relasyon sa mga alaga natin, pagmamayari nating mga pananim, hindi lang pala. Pag sinabing citizenship, ikaw ay merong relasyon at koneksyon. Amen. Sa lugar. Ayan, mga kapatid. Kaya nga hindi po pwede na wala tayong pakialam. Hindi po pwede yon. Dahil meron tayong relasyon kung saan tayo mamamayan, mga kapatid. Granting specific rights. Ayan, meron karapatan. Dahil may relasyon ka doon sa lugar eh. May karapatan ka, parang pagbuboto, yan, pagtatrabaho, at tumira ka doon. Dahil ikaw ay citizen sa lugar na yon, mga kapatid. Rights and, pangalawa, imposing duties.
Ayan. Such as obeying the laws and paying taxes. Noong tumira kami dito at kukuha kami ng sedula, nagbabayad na kami dito ng tax. Yun yung aming gampanin. Amen. Ang isa pang gampanin namin dito, mga kapatid, amen, ay hindi yung magkalat. Ayan. Kung hindi sana makatulong, gumawa ng maayos, mga kapatid. Malaking tulong yan. Huwag kang gumawa ng gulo. Malaking tulong na yan. Gampanin natin yan. Karapatan natin. Ngayon, mga kapatid, alam nyo, dito na ako bumuboto. Okay? Dito na ako bumuboto. Okay? Kaya unawain natin pag sinabing citizen ka. You are part of a state. Ikaw ay parte ng isang lugar. Ikaw ay may karapatan na doon. Pwede kang magtrabaho doon. Wala nang hahanaping mga dokumento. Pero Brother Joseph, kung ikaw ay taga-Amerika, magtrabaho ka dito, ay hindi ka papayagan. Dahil wala kang karapatan. Okay? Ang mas may karapatan lang yung mga mamamayan na nakatira dito. Okay? Malinaw ba yun? Ngunit kung taga dito ka, meron ka ring mga gampanin. Ang pinakamagandang gampanin natin ay huwag magsalangsang o susuway sa batas. Okay, kaya kailangan alam natin ang batas, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Bilang Pilipino, dapat alam mo yung karapatan mo at gampanin mo. Dahil kung hindi mo alam yung dalawa na yan, hindi ka taga doon. Kaya ngayon, mga kapatid, malaki talagang tulong ang pagtuturo ng church, mga kapatid, na-educate din yung mga isipan natin, no? Natututo tayo. Hindi ka taga dito. Thank you, Lord. Sister Marianita, no? Thank you, Lord, talaga. Hindi ka taga dito. Kung wala kang karapatan, hindi ka involved, at wala kang gampanin, bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Pag puro ganun, hindi ka taga doon. Bigyan ko kayo ng halimbawa, mga kapatid. Lumaki talaga ako sa Zambales. Doon na ako nagkaisip. Pero dito na ako nagkaasawa at nagkapamilya, mga kapatid. Dito na. Amen. At patawarin ako ng mga ayaw sa akin. Wala na akong planong umalis dito, mga kapatid. Ayan. Para madagdagan ang kanilang kagalakan, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, noong hindi pa siya teacher sa Tagudin, mas pinili namin dyan sa malapit na eskwelahan. Dahil alam namin, mas marami diyang mga estudyante galing din dito sa malapit. At pangalawa, malapit lang ang uuwian. Hindi na kailangan ihatid sundo, mga kapatid. Tapno kumot-tungmot ko man niya, magmag na. Yeah. Hindi, alam, Greek yun. Huwag mo silang tanongin. Hindi nila alam yun. Dito. Huwag ka magtanong dyan. Sabi ko, exercise. Ano ba yung Pero alam ninyo, sabi sa amin, mga kapatid, sabi, taga saan kayo? Makinig kayo, mga taga Villa Garcia, ha? Kamo na niya tiri na unada. Ay, dyan ba kayo sa Villa Garcia? Mga illiterate dyan hindi nag-aral mga tao dyan. Anya tiri inak taga Villa Garcia. Yehey! Sa Bali rin inak ko na. Brother Glenn, ako ibang ugali ko Lalo mo akong dikdikin. Ayan. Yung iba hindi talaga ako kilala Lalo mo akong dikdikin, lalo mo akong tirahin, lalo kong pag-iigihan. Kasi tiugalik. Yung mga galit sa akin, sige, kalabanin niyo ako ng kalabanin, lalo kong pag-iigihan, mga kapatid.
Okay, yung demonyo, kawawa yung demonyo. Lalo ako, inaatake ako lagi ng kaaway. Hindi niya, lalo akong lalapit sa Diyos, mga kapatid. Lalo akong maglilingkod sa Panginoon. Lalo akong gagawa sa kalooban ng Diyos. Yun ang ugali ko, mga kapatid. Ay sabi nila, mga walang pinag-aralan yan, brother, ano? Sabi ko, ganun ba? Ako, magsisimula ngayon, ako, magkakaroon na yung lugar na yan ng mga taong maraming pinag-aralan. Alam niyo, totoo talaga yung sinabi nila. Kasi noong kailangan kong magkaroon ng card doon, pupunta ako sa Brunei eh. Kailangan may vaccine ka noon, nung pandemic, mga kapatid. Nung nag-apply ako niyon, mga kapatid, nagpa-vaccine para may card, hindi na ako tinanong, basta nung nakita nilang Villagar siya, mga kapatid, nakalagay doon, ano na yung ginagamit nila? Tayo daw, sa Villagar siya ay, ano tawag dito? Indigent. Sabi ko, maayos naman. Sabi ng gobyerno, ang mga pulis, mga doktor, mga teachers and pastors, yan ay mga frontliners. Anong pandemic, pumunta ko dun sa pulis, mga kapatid, sabi ko, alam niyo ba, kailangan niyo yung tulong namin, kako? Tingnan niyo yung mga doktor, nandoon sila sa ospital, nagsusulat sila, nakasulat doon, nakamas, sabi, you pray for us, dahil lahat doon nakakamamatay ang sakit na nandoon. Sabi ko, nung nakita ko na yung card ko, sabi ko, okay na yung card, pero bakit nakalagay indigent ka? Ba't ako indigent? Indigent. I-frontliners kami. Alam niyo kung bakit? Dahil dito kasi ako nakatira. Yung lugar daw kasi dyan, mga walang pinag-aralan. Yung lugar daw kasi ang nakatira, mga... Yun ang interpretasyon nila, mga kapatid. At hindi ako pumapayag. Hello, mga kapatid, mga taga-Villagar siya. Taga-Villagar siya kami. Sabi ko, hindi, ayusin natin ito ako. Frontliner po ako. Pastor ako, may pastor doon sa lugar na yun. Mayroong pastor doon sa lugar na yun. Frontliners kami. Inayos nila, mga kapatid. Yun ang epekto ng relasyon mo sa lugar. Kaya kung ikaw ay walang pakiramdam sa lugar na tinitirhan mo, hindi ka taga doon. Ulitin ko, kung wala kang pakialam sa lugar na kung saan taga doon ka, hindi ka talaga taga doon, mga kapatid. Kaya tulungan tayo ng Diyos, sabi ng Bible, nung tayo ay naging mananampalataya na at naglilingkod sa Panginoon, meron na tayong pangalawang citizenship, mga kapatid. Meron na tayong, hallelujah, heavenly citizenship, mga kapatid. Mamaya, maniniwala ko, magsasaya kayo mamaya. Hindi pa kayo magsasaya ngayon, mamaya pag naintindihan ninyo, magsasaya kayo na binigyan tayo ng ikalawang citizenship ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay taga-langit, ikaw ay mamamayan sa langit, hindi lamang karapatan yung meron ka doon. Meron ka ring gampanin. Hindi pwedeng taga doon ka na wala kang pakialam, mga kapatid. Amen. Kaya nga sabi kanina, the enemies of the cross, yung mga taong kalaban, ang iniisip lang nila yung dito. Kasi taga dito lang sila, yun lang isipan nila eh. Taga Villagar siya ako, pero hindi pwede nang isipin ko lagi, Brother Joseph, Villagar siya na lang lagi. Buhay sa Villagar siya. Pagkain, kabuhayan, hindi ganon. Dahil ang sabi ng Biblia, nung tayo naglilingkod sa Panginoon, ikaw din ay mamamayan sa langit. Na kailangan yun din ang ating iniisip doon, ang ating Panginoong Diyos. Shall we say praise the Lord? Kaya ulitin ko,
kung saan ka mamamayan, ikaw ay may karapatan at ikaw ay merong gampanin doon, mga kapatid. Okay, kaya kung kayo ay mamamayan na ng Panginoon, pag naintindihan na ninyo ang pagiging mamamayan nyo sa Panginoon, kaya nga sabi ko dun sa mga matatagal, hindi po pwede na ganyan lang tayo, mga kapatid. Nauupo na lang. Hindi po pwede. Kung mamamayan ka na makalangit, meron kang tunay na gampanin, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Sino ba tayo noon dito sa mundong ito? Kailangan alam mo kung sino ba talaga tayo. Sa paningin ng Diyos, na sa paningin ng tao, ikaw ay okay. Sa paningin ng barkada mo, ikaw ay ayos. Sa paningin ng mga kasama mo sa mundong ito, kaparehas mo lang Okay ka. Pero ano ba tayo sa paningin ng Panginoon, mga kapatid? In Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, let me read. Sino ba tayo noon? Nung wala ka pang Kristo sa buhay, sino ka ba? Sabi dito, once you were dead, doomed forever because of your many sins. Ang tingin sa atin ng Panginoon dahil sa kasalanan, patay, walang silbi. Magbasa kayo ng Bible sa Lumang Tipan. Pag ipapatay ng Diyos yung mga kalaban ng Israel, akala mo nagpapapatay lang ng mga manok at mga hayop. Ubusin niyo sila, ganun magsalita si Lord. Dahil sa kanyang paningin ang mga makasalanan na hindi naglilingkod sa kanya, walang silbi, mga kapatid. Ganyan ang taong walang Panginoon. Kaya iso nga madaan tayo, magkaroon tayo ng Panginoon, magpasalamat tayo, mga kapatid. Kasi pag titignan mo yung sarili mo sa salamin, okay ka Ayos naman ako. Tapos kausap mo yung mga kakampi mo, natural, ang sagot nila, okay ka, dito ka, ayos tayo. But in God's perspective, ngunit sa paningin ng Panginoon, sino ba talaga tayo? Amen. Kaya kailangan talagang makarinig tayo ng pagtuturo. Sabi nga nung nakaraang Sunday, we need to hear a message that cuts the heart. Okay? Sa verse 2, you used to live just like the rest of the world. Ikaw ay nabubuhay kagaya ng mga tao sa sanlibutan. Ganyan daw ang buhay natin, mga kapatid. Full of sin, obeying Satan. Tingnan ninyo, sumusunod tayo kay Satanas nung wala tayo sa Panginoon. Ano? Ayan, nagijayhan nga sumusunod. Ayan, kung tingnan ninyo kung sinong sinusunod natin. Pag hindi tayo sumusunod sa Diyos, may sinusundan tayong iba. Ay akala natin, okay na ang lahat, mga kapatid. Ayan. The mighty prince of the power of the air, he is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Sa lahat ng hindi naglilingkod sa Diyos, makinig tayo. Ang espiritu na nasa kanila ay ang espiritu ng kaaway pag ayaw nilang sumunod. Yeah. Yung mga hindi sumusunod, read this Bible, mga kapatid. Kung ayaw mong sumunod, ayan, yan ang espiritu na nasa iyo. Meron na nag-iiba ng kulay dito, mga kapatid. All of us used to live that way. Lahat tayo nung wala tayong Kristo. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Ganyan ang buhay natin. Following the passions and desires of our evil nature. Ang kalikasan natin ay masama. Mga kapatid, ang tao pag gumawa ng mabuti, may kapalit yan. Tandaan mo yan. Pag yung kapitbahay mo, binibigyan ka ng ulam, ang ibig sabihin nun, magbigay ka din ng ulam. Yun ang ibig sabihin nun. Amen? Dahil ang kalikasan natin ay hindi talaga mabuti. Ang sabi ng Panginoon, isa lang ang mabuti.
Ang Diyos lang ang mabuti, mga kapatid. Kaya kailangan natin ng Diyos dahil meron tayong masamang kalikasan. That's why I need the church, mga kapatid. Kung wala tayong dadaluhan, wala ang magro-rule sa buhay mo, yung masamang kalikasan mo. Ay salamat sa Panginoon. We were born with an evil nature. And we were under God's anger just like everyone else. Doon tayo pinanganak, mga kapatid. Ang daling magalit ng Diyos sa tao. Basahin niyo yung Biblia. Ginunaw niya ng baha. Ang daming ginawa ng Panginoon. Pinagpapatay. Kahit yung sa bayan niya, nung may mga nagre-rebelde doon. Nilamon ng lupa, mga kapatid. Sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa mga ganitong tribo, lumayo sila sa tribo na yan. Bakit? Hindi nila alam. Lumayo kayo. Bakit? Hindi nila alam. Lalamunin na pala sila. Hindi lang yung mga wala sa Panginoon ang napapahamak, kahit na yung mga naglilingkod na hindi inaayos ang paglilingkod, lalong pinapahamak yan ang Panginoon upang hindi tularan, mga kapatid. Ganyan yung mundo na kung saan tayo pinanganak. Walang pag-asa. O, inang Josephine, meron ka na bang senior citizens card? Meron na? O, meron na. Sino pang meron dito? Senior citizens card. Sino? Uy, ang babata natin, mga kapatid. Ay, niina ngayon, meron. Taga dito ka talaga sa mundong ito. Okay? Ay, tingnan mo yung karapatan mo. Oh. May-enjoy mo tatainang, mapangka-Jollibee ka. Dati, discount, di ba? Oh. Kasi taga dito ka eh. Yun ang maganda kung saan ka nakatira, hindi ka lang may karapatan at may gampanin, meron ka ring mga benepisyo. Pwede pakihuli mo nga yan, pakihuli nyo nga yan, yung batang mabait na yan. Yan. Yan, para, may mga nakikinig dito na seryoso eh, Nakikita naman eh. Okay? Ang maganda kung talaga ikaw ay involved sa lugar na may mga benepisyo. Sa pila inang, nung makita na ka dyan pilaan ka, inang, dito ka na. Yun, di ba? Maganda. Taga dito ka talaga. Amen. Pero sa paningin ng Diyos, lahat ng tao, lahat. Ayan. Nung hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, ibang espiritu pala yung nasa puso nating naghahari, espiritu ng demonyo, mga kapatid. Nagulat kayo, mga kapatid? Nagulat. Yung iba, hindi na nagulat. Alam na nila eh. Nagulat kayo, Pag wala tayo sa Panginoon, si Satanas ang naghahari sa buhay natin. Amen. Kaya nga, huwag kayong malungkot. Yan, doon sa mga dinalang bisita, huwag kayong malungkot kung bakit kayo dinala. Amen. Dahil kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Upang wala nang ibang maghari sa buhay natin kung hindi ang tunay na Panginoon ng lahat. Ang Panginoong Diyos. Hallelujah na mabuti at tapat. Hallelujah. Sa atin. Hindi ninyo sabihin natin at walang pag-asa dito. Kaya nga, huwag dito iikot ang buhay natin. Huwag dito. Bigyan ko kayo ng magandang kaunawaan. Lahat ng nandito sa mundo nasisira at namamatay. Lulukuhin kayo ng demonyo. Yan ang mahalaga. Pera, trabaho. Yan. Lulukuhin tayo ng kaaway. Dahil wala naman nagbibigay ng pera dito, mga kapatid. Meron ba nagbibigay ng pera dito? Sabihin nyo naman kung meron na. Pipila tayo.
Wala. Alam niyo, minsan nagba-Bible study ako noon, nung bago pa lang ako dito, sabi niya, Pastor, sabi nung isang lalaki doon, isang pamilya, sabi niya, kung kami ay sasama sa inyo, ano bang tulong na may bibigay mo? Sabi ko, ang akala ko ay spiritual yung hinahanap niya. Itutulungan ko talaga kayo. Yun lang naman yung kaya kong gawin, no? Napakababaw, no? Napakaliit. Mga spiritual na bagay, ikaw ay mapatawad ng Diyos, ikaw ay magkaroon ng Diyos sa buhay mo, ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon, hanggang sa ikaw ay mapunta sa langit pag ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Maliit na bagay lang, maliit na bagay sa mga taong walang unawa at ang alam lang nilang mahalaga ay mga bagay sa mundo ito. Pero ang totoo, ulitin ko, lahat ng nandito sa mundo, nasisira at namamatay. Kaya huwag tayong iikot. Lagi na lang. 24 hours ang iniisip mo na lang dito sa paligid mo. May mga bagay na pangwalang hanggan na para sa'yo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Namamatay ang mga alaga, namamatay ang tao, nauubos ang pera, nasisira, itago mo nasisira. Lahat sa mundong ito ay may hangganan, mga kapatid. Ay sa mundong ito, kung dito lang iikot ang buhay natin, walang pag-asa. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, nung nakita ng Panginoon yung kalagayan natin, hallelujah, noon at ngayon, dumating ang Panginoon dahil alam niya na tayo ay magiging bihag ng kaaway at ang gusto ng Panginoon ay makarating tayo sa pangako niya at magandang buhay na inanda niya para sa mga taong maglilingkod sa kanyang dakilang pangalan. O ngayon, naintindihan mo na kung gaano kahalaga na dati tayong nakatira lang sa mundong ito at gagawin tayong mababayan ng Diyos sa langit, mga kapatid. Hallelujah! Salamat sa Panginoon! Hindi mo naintindihan. Pag ganyan ka lang magpuri, hindi mo naintindihan. Dahil unang-una, hindi tayo karapat-dapat makapasok sa langit, mga kapatid. Alam niyo kung bakit tayo pwedeng makapasok doon? May mabuting Panginoon na tumubos, nagbayad, nagbigay ng buhay, mga kapatid, upang tayo ay malinis na makapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya huwag mong iisipin na mahalaga lang ang Panginoon dahil mayroon siyang kayang ibigay. Ayan. Kasi ang Diyos kayang magbigay ng kagalingan, magbigay ng kalakasan, magbigay ng solusyon, magbigay ng pera, magbigay ng tulong, magbigay ng pagkain, magbigay ng pangangailangan, tao man, mga bagay, kaya niyang magbigay. Hindi lang doon mahalaga ang Diyos. Hindi lang doon sa mahalaga, dito sa totoo mas mahalaga. Mahalaga ang Diyos dahil marami siyang pwedeng alisin sa buhay natin na siya lang ang pwedeng mag-alis. Yan na yung ating mga karumihan, kasalanan na magpapalayo sa atin sa Panginoon. Kaya ang tunay nating ipagpasalamat sa Diyos ay yung pag-aalis niya ng mga bagay na maghahatang para sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kasi yung pera, pwedeng may magbigay sa iyo eh. Kaya ngayong iba, hindi na mahalaga sa kanilang Diyos eh. Kasi may nagbibigay sa kanila ng pera. Oh. Di ba? Yung mga gamit, pwedeng may magbigay sa iyo ng iba eh. Tama ba ako? Yung trabaho, pwedeng ibigyan ka ng iba eh. Gamit, bahay, pwedeng ibigay ng tao eh. Pero hindi nila kayang gawin ito, mga kapatid, magpatawad ng maraming kasalanan na nagawa natin.
Pero salamat sa Diyos, hindi lang siya marunong magbigay, marunong din siya mag-alis ng mga bagay na gugulo sa buhay natin. Purihin ang pangalan ng Panginoon Jesucristo. Praise God, come on, hallelujah, let us worship the Lord. Praise God. Kaya nga sa text natin mababasa yung pag ikaw ay naging part ng church. Please lang mga kapatid, huwag nating lulukohin. Huwag nating titignan na, wala yan. Yung iba ganun ang tingin nila, kaya hindi sila seryoso, wala doon yung puso nila, wala doon yung isip nila. Mga kapatid, alam niyo kung bakit? Akala nila, ano lang to, relihiyon lang, palakpak, kanta. Hindi ganun mga kapatid. Merong mas mahalaga pa sa bagay na yan, ito yung maging mamamayan ka sa langit. Dito, ilang taon lang yung abutin mo, mga kapatid. May namamatay na bata nga eh. Hindi umabot ng 20 na taon sa mundong ito. Tapos dito lang iikot yung buhay mo. Merong naghihintay, mga kapatid, na buhay na walang hanggan. Mga kapatid, biyag na agnanayon. Na wala ng karamdaman, wala ng problema, wala ng kalungkutan, wala ng demonyo, wala ng mga ano pa mang mga masamang bagay. O salamat sa Diyos, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Hindi tayo nanalangin, Lord, gumawa ka ng langit. Lord, gumawa ka ng langit. Wala. Pero sa kabutihan ng Panginoon, ginawa na niya, mga kapatid. Dahil alam niya, makinig kayo, walang pag-asa sa mundong ito. Alam ng Diyos walang pag-asa sa mundong ito. That's why if you are part of heavenly citizenship, sabi ng Panginoon, protect your blessed citizenship. Huwag kang papayag na uyawin nila yung lugar na doon ka pupunta habang buhay. Huwag kang papayag na walang sumusunod sa batas ng lugar na yung pupuntahan. Huwag kang papayag na wala kang gampanin sa lugar na doon ka titira habang buhay. Not unless na hindi ka taga doon. Pero kung taga-langit ka, make up your mind and start protecting. Binigyan na ako ng Panginoon ng napakagandang pagkakataon at pag-asa na kung dito lang ako mabubuhay sa mundong ito, walang pag-asa at kapahamakan, mga kapatid. Binigyan niya ako ng citizenship na ikalawa na dito, mga kapatid, wala akong bad record dito sa heavenly citizenship. Ang lahat ng bad record ay nandoon sa mundo, mga kapatid. Pagdating natin sa langit, mga kapatid, ang makikita na lang natin ay mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya walang pag-asa dito sa mundong ito. Kaya kung ikaw ay nagkaroon na ng heavenly citizenship, please lang make up your mind and start being serious to protect your blessed citizenship. Sa mga bisita namin wala pa, tutulungan namin kayo magkaroon kayo ng citizenship. Sabi ng Panginoon, except a man be born of water, you cannot see the kingdom of heaven. Sabi ng Panginoon, pag hindi ka pinanganak sa tubig, hindi mo makikita ang kaharian ng Panginoon. Taga dito ka lang sa kaharian ng mundo, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter to the kingdom of God. Para pala ikaw ay makapasok sa kaharian na yan, kailangan mong iparanak sa tubig at sa Espiritu, mga kapatid, upang magkaroon ka ng karapatan doon sa langit. Ulitin ko, magkakaroon ka lang ng karapatan sa lugar na kung saan ka pinanganak at kung saan taga doon ka.
Kung hindi ka pinanganak sa kaharian na kapanganakan, wala tayong karapatan doon. Dito lang tayo sa mundo. Salamat sa Diyos. Amen. Naiintindihan natin at pinapaunawa sa atin ito mga kapatid na tinutulungan tayong magkaroon ng pag-asa. Amen. Kaya hindi nyo po kalaban ang mga ngaral dito. Ang kalaban nyo yung mga taong gusto kayong manatiling mabuhay, mag-isip, talagang ibuko lang lahat dito lang sa mundong ito at pahalagahan ang mga bagay sa libutan, mga kapatid. Ang totoong kakampi mo, mga kapatid, hallelujah, ay ang ginagamit ng Panginoon na tutulungan tayo magkaroon ng pag-asa ang buhay natin doon sa piling ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Di ba, maiintindihan nyo rin yan isang araw. Kaya lang ang nakakalungkot, makinig tayong lahat. May mga tao ayaw maniwala eh. Dito lang sila sa mundong ito, matikad ta. Mayroon talagang ganyan. Adda talaga tikasta. Sabi nga ni Pablo kanina, enemies of the cross of Jesus Christ, nang iniisip lang nila yung mga dito lang sa mundo, mamatikat ta, religion, magigimong-gimong, mangtod, dagdaya, mamatikat ta, adda talaga titama kasya, ibasahin di Biblia, ako nang arudan. Ako hindi lang ako nabibigla, meron talagang mga ganon. Mga kapatid, meron talagang mga ganon. Alam nyo kung kailan na lang sila maniniwala, mga kapatid, pag namatay na sila. Yun ang nakakalungkot at makikita nila. Hallelujah, yung Biblia palang salita ng Panginoon, siya din yung hahatol sa atin doon sa buhay na yon. At makikita mo meron palang langit at meron palang impyerno, mga kapatid. Nakakatakot, doon ka na lang maniwala, meron palang Diyos, wala na, naladawan. Meron palang impyerno, awalan, nahuli na. Salamat sa Panginoon dito, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos ay napakabuti. Hallelujah. Tinutulungan tayo. Hallelujah. Sa ating mga buhay, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Ngayon, alam na ninyo kung bakit. Kahit may nararamdaman si pastor, kahit may problema, kahit anong pagsubok, kahit anong karamdaman, nagmiministeryo pa rin, gumagawa. Alam nyo kung bakit? Hindi dito sa mundo ang papahalagahan natin. Mag-ingat ka, inang. Yung bahay na pinapatayo mo isang araw, masisira yun. Huwag tayong papayag na yung mga bagay lang sa mundong itong dahilan upang hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Yung pera, kikitain lahat, mga kapatid, huwag tayong papadaya. At saka, ang dami namang araw eh. Hindi naman araw-araw yung gimong natin eh. Hindi magwilga na kayo. Sister Marianita, huwag tayong pumayag, maki, baka, huwag matakot. Kung araw-araw yung gimong natin, Brother Glenn, umangal ka na, Brother Glenn. Hindi naman eh, di ba? Hindi naman. Ang gusto na ng Diyos, bigyan natin siya ng panahon. Hindi niya kayo binabawalang magtrabaho, mag-aral. Hindi. Ang gusto ng Panginoon, mayroong araw para sa Kanya. Kaya huwag yan. Yung trabaho, isang araw, tatanggalin ka dyan. Yung mga anak mo, isang araw, aawayin ka niyan. Pamilya mo, hindi ka mauunawaan yan kung ikaw ay may Kristo sa buhay. Pipigilan nila tayo dahil alam lang nilang mahalaga yung dito sa mundo. Pera, trabaho, kagandahan, gamit, kasikatan. Mga kapatid, sa iyo na yan. Gusto mo, ikaw yung bida sa inuman, ikaw yung bida sa lahat, ikaw yung kilala. Mga kapatid, sa kanila na yan.
Bahala na kayo dyan. Basta ako dito mga kapatid, magtitiwala ako sa Panginoon na dito habang nakafocus ako sa kaharian ng Panginoon, hindi niya ako pababayaan sa buhay ko sa mundo nito mga kapatid. Dahil nang nakikita ko, hallelujah, hallelujah, merong magandang lugar na citizenship na hinandang Panginoon. Alam niyo kung anong nasa isip ko? Ayaw ko na kami lang ang makapasok dito. Ang gusto ko, makapasok din yung mga tao na mumuhay dito na bilanggo ng kaaway, bilanggo ni Satanas, mga kapatid. Gusto ko makapasok din sila doon, hallelujah, dahil hindi dito ang tunay na buhay. Dalhin natin sila kay Kristo Jesus, nating Panginoon. Hallelujah! Kaya araw-araw ang pananalangin ko, alam niyo, paulit-ulit ko nababanggit pananalangin ako, mamaya nababanggit ko mananalangin, mamaya nababanggit ko, magligtas ka, maawa ka sa mga makasalanan, Panginoon, dahil naiintindihan ang lingkod ng Panginoon, naiintindihan natin na walang pag-asa sa buhay na ito. Nandubuhay, mga kapatid, sa tulong ng Panginoong Diyos. Amen. Kaya huwag niyong gagawing pahirap yung paglilingkod sa Panginoon. Hindi pahirap yan. Tulong yan sa'yo. Alam niyo kaya mo nararamdaman, yung mga iba nararamdaman nilang, ay, yung pagsunod ninyo, pinapahirapan lang kayo dyan. Yan yung udyok ng kaaway na dati mong pinaglilingkuran dito dahil ang gusto niya, bumalik ka. Ang gusto niya, ituloy mo ulit yung bisyo mo, gawin mo ulit yung masamang buhay mo. Kaya pag naglilingkod ka sa Panginoon, ipaparamdam na sa'yo pag naglilingkod ka. Mahirap yan. Niluluko ka lang dyan. Mahirap, mabigat, hindi mo dapat gawin yan. Ang totoo mga kapatid, sawayin mo yung pakiramdam na yan. Sabihin mo, wala nang ibang makakatulong sa buhay ko kung hindi ako'y maglilingkod sa Diyos dahil pag naglilingkod ako sa Panginoon, ang Diyos ay gagawa sa aking buhay. Huwag tayong umasa na hindi tayo maglingkod sa Diyos at aasahan natin ang tulong ng Panginoon. Pero kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, pwede kang umasa ng Diyos na pinaglilingkuran ko ay hindi ako pababayaan. Nararamdaman niyo ba yan, mga kapatid? Na simula nung naglingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Come on, worship the Lord! Kaya, huwag tayong papatukso sa kaaway. Pray na naman. Gawain na naman. Gastos na naman. O mag-ipon na kayo mga kapatid. Para sa ating Thanksgiving. Sa ibang simbahan mga kapatid sa atin. Pag Thanksgiving nila, nagkakaroon sila doon ng sacrificial offering. Hindi 1,000, hindi sacrificial yun. Sa mga walang trabaho, sacrificial siguro yun. Sacrificial offering para sa Panginoon. Sabi ko, wala kaming ganun wala tayong ganun. Dahil maraming mga tao nang hihinayang sa ibibigay sa Panginoon. Pero tingnan niyo yung ugaling ginagawa ng Satanas, Brother Rolly, sa mga taong paghawak-hawak ng demonyo. Tingnan niyo, ayaw gumastos sa paglilingkod. Pero gusto nila, pag sa ibang bagay, wala silang angal. Amen. Wala pa nga ako nakitang nagwelga, Brother Glenn, ang mahal na ng alak. Ibaba. May nakita na kayo nagwelga, ibaba ang presyo ng sigarilyo, ibaba. Wala! Yan ang Panginoon dito sa mundong ito na si Satanas.
Na lahat ng gagawin mo kahit magiging masama sa buhay natin ay hindi pabigat. Na kapag maglingkod ka sa Panginoon, pabigat lahat. Punas lang eh. Hirap na hirap. Bakit nandiyan dyan yung kaaway sa puso mo na gusto kanyang ibalik? Para pag sinabi mo, oo nga ano, ba't ako susunod dyan sa pastor na yan? Sino ba yan? Oo nga ano, ba't ako makikipagkaisa sa church na yan? Oo nga ano. Hindi mo alam mga kapatid, ayan, ang gusto lang ng kaaway, ito, ibalik ka niya. Para wala ka ng Panginoon na pinaglilingkuran at pag namatay ka, kasama ka niya. Hello! Sabihin natin lahat, ayaw namin! Oh, get me behind me, Satan! Hallelujah! Mag-ahari ang kalungan ng Diyos! Gusto namin ang Panginoon! Gusto namin sa kaharian ng Panginoon! Kaya mga tagalangit, huwag kayong pumayag na merong manghihila dito, papalabas! Amen! Ay, hindi ako papayag dito na mayroong pupunta dito, hikayatin nila, babalik sa dati. Hindi ako papayag, ikaw na lang. Ikaw na lang, sinasabi ko sa'yo. Huwag mong gagawin yun. Hindi mo binayaran ang kasalanan nila. May nagbayad ng kasalanan nila. Merong tumubos, merong nagbuwis ng buhay. Hindi tayo papayag mga kapatid na walang bahala sa mga kapatid natin ang ginawa ng Panginoon. Malis ka na lang. Kung hindi ka maglilingkod sa Panginoon at hihikayatin mo yung mga nagsisimba dito, huwag ka nang dumalo. Huwag niyong at naka-record yan, mga kapatid. Baka sabihin, pinagtatabuyan na ako ni Pastor. Sabi ko, kung hindi ka talaga maglilingkod at hihikayatin mo yung mga tao papalabas, doon ka sa labas manghikayat. Alam ninyo, ang nanghihikayat niya pabalik sa kasamaan, walang ibang espiritu yon. Sino? Si Satanas. Dapat ang espiritu ang naghari dito ay yung behila ng mga taong makasalanan sa labas. Papunta dapat tayo sa kaharian ng Panginoon. Yun dapat ang espiritu namin. Paano mo madadala yung tita mo kung ikaw yung nahihila nila? Paano mo matutulungan yung mga kamag-anak ninyo na wala sa Panginoon kung ikaw yung nahihila nila? Sabi mo, I will protect my blessed citizenship. Kayo yung sumama sa amin. Mabuti ang Diyos. Paano nyo sila madadala? Kung kayong susunod sa kanila, sasabihin nila, kakako na nga ba eh. Kailangan niyo ako eh. Ipakita natin sa kanila, kaya kaming tulungan ng Panginoon na pinaglilingkuran namin. Yung Diyos sa langit na taga doon kami. Yung Diyos doon, meron kaming karapatan doon, meron kaming duties doon. Wag lang yun yung titignan ninyo. May mga benefits din kami kung kami mamamayan sa langit. Tandaan ninyo, kung kayo'y may karamdaman kahit anong inom mo ng gamot, kung hindi ka pagaling ng Diyos, hindi ka gagaling. Brother Glenn, lahat ba nang pumapasok sa ospital pag-uwi, magaling na? Brother Glenn, pakisagot. Oo, hindi. Maraming lumalabas sa ospital, malamig na walang hininga. Nandoon yung mga nanggagamot, nandoon lahat ng gamot, nandoon yung mga aparato. Dahil ang totoo, iisa lang ang tunay na nagpapagaling at nagbibigay ng buhay. Walang iba ang Diyos.
mong sabihin, ay, pag umiinom kasi ako ng gamot, pastor, kaya ako kumali. Kahit anong inumin mong gamot, pag hindi ka pagalingin ng Diyos, hindi ka gagaling. Ito ang sabi ng doktor, pag hindi na niya kaya, alam niyo ang sasabihin ng doktor, manalangin ka na lang sa Panginoon. Tingnan ninyo, hindi nila kaya lahat. Kaya ilalapit nila kayo, kilala naman nila kung sino yung mas nakakakaya sa lahat ng bagay, mga kapatid. Huwag tayo yung mahila nila. Sa mundong ito, sabihin natin, galing na ako sa sanlibutan. Sabihin mo, kayo ang sumama sa amin sa kaharian ng Diyos. Nabasa natin sa Philippians chapter 3 verse 20 that we are of the citizenship of heaven. Tingnan ninyo sa Ephesians chapter 2. Meron ditong supporting verse. Tingnan ninyo Now therefore you are no longer strangers and foreigners but fellow citizens with the saints and the members of the household of God. Sabi sa Tagalog, sa Ilocano, itikasta nga ron saan kayo naganganaet ken dumagdagos no dikit kailyanda kayo nagiti sa santo ken kabalay di Diyos. Kita niyo yan, pag maglingkod tayo sa Panginoon, kabalay di Diyos, kailyan di sa santo. Kaya pag wala tayong heavenly citizenship, wala tayong pag-asa. Hallelujah. Pero na naglingkod tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa Ebanghelyo niya, mga kapatid, at salita niya, meron na tayong pag-asa dito. Sa citizenship na bigay ng Panginoon. Ay sana sa mga bago naming mga kapatid, sa mga bisita, tingnan niyong maigi kung gaano kahalaga ang paglingkod at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Malaking tulong sa buhay ng tao. Amen. Tanggalin niyo na yung mga pakiramdam na gano'n at ugaling gano'n. Ang hirap, ang gastos. Mga kapatid, bakit hindi ka umangal? Nung yung pinangbibili mo ng sigarilyo at alak, natigil ng Panginoon, ba't hindi ka umaangal na nakatipid ka ng malaki? Hindi ba? Ang laki ng gastos mo sana pag umiinom ka pa rin at may bisyo ka. Amen. Ang totoo, mga kapatid, ang sarap maglingkod sa Panginoon. Nakikinabang tayo sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Tuwang-tuwa yung mga kasama mo sa bahay pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoong Diyos. Amen. Masaya yung mga taong nakakasama mo. Subukan mo. Ikaw, masaya ka ba kasama mo, demonyo? May demonyo din? O gusto mo? Makatulog ka, mga kapatid, pag kasama mo mga tao naglilingkod sa Diyos. Pag may kasama kang may demonyo, wala, hindi ka makatulog, nagbabantay ka. Baka saksakin ako nito Baka yung pagkain na binibigyan niya sa akin, may laso. Demonyo nga rin. Pero kung yung kasama mo mga naglilingkod sa Diyos, may takot sa Diyos, hindi ka niyan gagawa ng masama, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Kaya ang gagawin natin sa araw na ito, magpasalamat tayo sa buhay na ito. Unang-una, hindi lahat na buhay sa mundong ito pinanganak. Nakunan ka ba noon, Sister Maribek? Nasubukan mo? Nakunan? Ay, hindi. Nalaing talaga ito yung asawa niya. Talagang nakakapot na ito'y anak na. Tapno ka. Tapno dati sakit ti ulo da. Antay nga makunan. Nakabsat. Pananibili. Kakapit tayo para pag lumabas tayo, meron silang hindi sakit ng ulo. Dapat tulong, mga kapatid. Hindi lahat pinanganak sa mundong ito. Magpasalamat tayo pag pinanganak na tayo.
Tapos pangalawa, nung pinanganak tayo, nabuhay tayo, ang dami nating nagawang mali, ang dami nating nagawang kasalanan, ayun na magpapahamak sa buhay natin. Kaya ang tao ay nagkakasakit, namamatay, nagkakaproblema dahil sa kasalanan. Kaya ang tao ay papasok sa impyerno dahil sa kasalanan. Kaya ang tao hindi makapasok sa langit dahil sa kasalanan. Pero nung ginawa ng Diyos, binigyan niya tayo ng buhay, hindi niya tayo pinabayaan, mga kapatid, gumawa siya ng solusyon na mapatawad ang ating kasalanan. At nakarating tayo sa kalawang citizenship na doon may pag-asa. Kaya, proteksyonan natin ang ating ikalawang citizenship, mga kapatid. Dito sa unang citizenship, sirang-sira tayo. Ang daming nakakakilala sa atin dito. Kaklase mo, nanay mo, kapatid mo, lahat ng palpak mo, alam nila. Oh. Subukan mong sabihin wala. Ipunin mo yung pamilya ninyo. Amuda amin nga palpak mo, dakita classmate mo, amin nga tao nga amom dito ilubong amuda dati naramidam nga mati. Walang pag-asa dito. Pero pagdating natin sa kaharian itong maganda, mga kapatid, nabura na yun lahat. Hallelujah. Kung hindi ang makikita na sa iyo, no? Sabi na kanina sa Filipos, kung ano yung katawan ng Panginoong Jesucristo, magiging ganun na ang ating mga katawan, mga kapatid. Hallelujah. Dito ang katawan natin ay kasiraan, kapahamakan, mga kapatid. Dito, mga kapatid, hallelujah, nagloryaan nga bagi maluwalhati. Hallelujah. Kaya kapag nagkita-kita kayo doon, mga kapatid, sa langit, wala ka nang mapapansin ng mga mali. Wala kang maaalala ng mali dahil ang makikita mo na ang katawan ng Panginoon. Hallelujah! Ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganon ang magandang lugar na kailangan namin puntahan. Magaydayaw niya ako. Brother Oli, bilis, takbo, bilis, takbo. Takbo, hindi niya alam yung takbo, mga kapatid. Ha? Kapag ito pa rin yung makikita ninyo, kayong mga barkada ni Brother Oli dati, ayan, kilala ninyo yung mga pinaggagawa nito, hindi niya may tatago yun. Brother Oli, umikot bang mata nito, mga kapatid? Oh, yung nakita niyang umikot ang mata, tinatanggi na, sinungaling talaga, di ba? Oh. Takrot yata ito, amen, gano'n naman. Oh, bahala na kayo doon. Oh, yung kakampi nila, yung mga anak mo. Pag itong titignan ninyo, yung mga nakakilala sa kanya, ako, ilang taon ko lang siya nakasama. Ilang taon lang kita nakasama? 11. Gusto mo pa bang madagdagan? Gusto mo nang mauna? Tinatanong lang naman kita. Ayaw pa niya, gusto pa daw niya kayong makasama. Natitiis pa daw niya yung anak niya. Pag titignan niyo yan dito sa mundong ito, lahat ng nakakakilala sa kanya, lalo na yung simula nung bata siya nang sa paglaki, alam yung mga palpak mo. O kahit yung mga anak mo nga, mayroon silang alam na palpak mo yan. Oh. Dito sa mundo, ang pangit ng buhay. Dahil Brother Glenn, alam mo, kahit nagbago ka na dito sa mundong ito, at nakita ka pa rin nila, Brother Glenn, ang naiisip nila, si ano yan eh. Agtatakaw ti manok, wala na. Di ba? Ganyan yung mundo na dapat huwag tayong mabuhay at mag-isip ng mag-isip sa mundong ito na ganyan ang mundong ito. Kahit nagbago ka na, ang tingin pa rin nila sa iyo, yan yung ano, nagkukudi ko ngayon, kaya lang nakapasa yan eh. Sa akin lang kumukopya yan eh. Alam ng mga tao dito yung palpak mo, dito yung mundong, kung saan tayo pinanganak. Ay, ang pangit mabuhay dito. Pagtanda mo, pagkita-kita kayo, meron kayong reunion, mga kapatid, meron kayong 150th reunion, mga kapatid. Magkita-kita kayo. Oh. At bungal na kayo. Ikaw yun. Ikaw yung tumae sa short pan mo.
Lahat ng palpak mo, basta't nakita nila yung pagkatao mo, pati kasalanan mo, hindi yun mawawala. Yun yung pagkatao. Pero salamat sa Panginoon, ayan, tinubos ng Diyos. Pinatawad ng Diyos. Nung nabautismohan ka kay Kristo, sabi ng Biblia, ibinihis mo si Kristo! Di pa tayo doon, hallelujah. Punta ka doon, sa langit, dito. Dito daan, yan, sa langit, dito na. Kaya gusto nyo pumunta sa langit, punta kayo dito, mga kapatid. Dito. Pagdating dito, yung pagkakakilanlan sa kanya doon, dito lang yun sa mundo. Dahil kung ganun ka pa rin dito, hindi ka makapasok dito. Ang sabi ng Biblia, nabasa natin kanina, pagdating ng Panginoon at makasama na natin siya sa langit, yung katawan na kagaya niya ay kagaya na din natin. Isang hanga na Jerome, hindi makita na. Hallelujah, hindi na makikita. Kung hindi ang makikita nila, yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Anong gagawin mo pag ang makikita mo ang ginawa ng Panginoon? Mabuti ang Diyos. Pag nakita nyo, dakila ang Diyos. Lahat tayo magtitingnan natin ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Wala tayong ibang gagawin kung hindi pupurihin, sasambahin ang Panginoon. Kaya nga sa langit, patuloy tayo doon walang hanggang pagpupuri, pagsasamba at pagpapasalamat. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan tayong makapasok doon. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa sarili mo, kung ayaw nilang pumasok, sabihin mo, kailangan mong pumasok doon. Hallelujah! Doon ang tunay na pag-asa! Ulitin ko yan. Dito sa mundo, hanggat nakikita ka nila, naaalala din nila yung kamali mo. Mamay mo na kunin. Makikita ka doon sa camera. Pangit. Dito tayo. Mamamayan ng langit. Ang nakikita, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya proteksyonan natin yung ikalawang citizenship natin. Huwag kayong papayag na mawala pa yan sa'yo, Brother Joseph. Kung isa lang ang citizenship mo dito lang sa mundo, wala kang pag-asa. O nang nagsasabi sa'yo. Dito ka pa lang sa mundo, hinahatulan ka na ng mga kasama mong tao. Dito tayo. Hallelujah. Bilang mamamayang. Kaya nga sabi ng Biblia, Romans 12:2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing way you think. Then you will know what God wants you to do, and you will know how good and pleasing and perfect His will really is. Eh sabi ng Panginoon, huwag tayo magsiayon dito kung anong uso, ganun na rin. Amen. Yun na lang yung iniisip mo dito. May binili sila, gusto mo meron ka, huwag ganun. Amen. Dito tayo sa makalangit na kaisipan, mga kapatid. Eh sa Colossians chapter 3, basahin niyan yung buo. Basahin niyo sa bahay ninyo. Colossians 3. Basahin niyo ng buo yan sa bahay ninyo. Alam niyo, sabi ng Biblia, verse 1, if then you were raised with Christ, seek those things which are above where Christ is, sitting at the right hand of God. Pag ikaw ay tinubos na ng Panginoon, tinubos ka niya na dito sa mundong ito, wala ka nang ibang iisipin, wala ka nang ibang hanapin kung hindi patungkol sa Panginoon dapat. Yan nyo, sa verse 2, set your mind on things above. Bakit? Taga doon ka eh.
not on things on the earth. Kaya kung may nagsasabing naglilingkod sa Panginoon, dito lang siya gumagawa, dito lang naglinglingat, aramid kinain lubungan, dito ka lang, ayawan dito hanggang sirsirbiti apo, na lubungan. Enemies of the cross. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. For you died, patay na kayo! And your life is hidden with Christ in God. And have put on the new man who is renewed by the knowledge according to the image of Him who created him. Nagkaroon na tayo ng bagong pagkatao na binago ng kaalaman at kaisipan ayon sa Panginoon. Verse 17, and whatever you do, in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Lahat daw ng gagawin natin ay gawin natin sa Kanyang pangalan. Amen. Verse 23, whatever you do it heartily, as to the Lord and not unto men. Dito na tayo dapat mabuhay sa makalangit na pamumuhay. Huwag tayong paikutin dito ng demonyo, mga kapatid. Buong araw, wala tayong nagawa sa Panginoon. Ang ka nagkararag, hindi ka nagbasa ng Biblia, wala kang nasirang. Doon pagod na pagod ka sa bukid, pagod na pagod ka sa pag-aaral. Doon na lang umiikot yung buhay mo. At hindi ka pa tapos, iniisip mo na naman yung gagawin mo doon sa bukid kinabukasan, mga kapatid. Bilanggo ng kaaway ang mga ganong tao. Tulungan nawa sila ng Diyos na palayain sila sa pagkabihag ng masamang espiritu, na makita nilang tuluyan na kaalagaan ng paglilingkod sa Diyos na mayroong magandang buhay na naghihintay na kayang ibigay ng Panginoon, kapatid. Wala nang pinakamagandang buhay na magaganap sa buhay mo. Hindi yung trabaho ang magbibigay sa iyo ng magandang buhay. Hindi kayamanan ang magbibigay sa iyo ng magandang buhay. Hindi pera ang magbibigay sa iyo ng magandang buhay, mga kapatid. Dahil kahit may pera ka, kahit may trabaho ka, kahit mayaman ka, kung wala kang Panginoon, wala kang kapayapaan, ang tunay na magbibigay sa iyo ng magandang buhay, mga kapatid, ay walang iba, ang dakilang Panginoon. Hallelujah! Ang Panginoong Diyos. Pero ang kaaway ay gagawa ng paraan, Brother Glenn, upang pag tinignan mo yung paglilingkod, kalaban. Pag tinignan mo si pastor, kalaban. Yung pagtutuwid, namamahiya, yan ang iinterpretasyon ng demonyo na ilalagay niya sa puso mo. Pinapahiya ka niya. Hindi ka mahal. Hindi ka gusto dyan. Yan ang interpretasyon ng kaaway, mga kapatid. Sabihin mo, no. Kahit anong sabihin mo, demonyo, sinungaling ka, I will protect my blessed citizenship. Hallelujah. Hindi mo na ako mapapabalik. Hallelujah. Hindi mo na ako mapapabalik. Ito lang ang gusto ng kaaway. Bumitaw ka sa paglilingkod. Ang gusto ng kaaway, umalis ka sa paglilingkod. Bakit? Gusto ka niya uling hawakan. Hallelujah to God. Pero salamat sa Panginoon ay kinakausap ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ito na ang tamang panahon. Huwag tayong makikinig kung kani-kanino dyan. Hallelujah. Sabihin mo, kailangan kong ipagtanggol yung ginawa ng Panginoon sa akin. Yung lugar, I have rights, I have duties, I have responsibilities. And one day, I will, hallelujah, experience the benefits of my citizenship in heaven. Kaya, lahat ng magpapaalis sa'yo, hallelujah, sa citizenship mo na ikalawa, mga kapatid, lalo mong i-renew. Sabi mo, Lord, magre-renew ako ng citizenship ko. Hallelujah. Taon-taon. Gusto ko dito ako nakatira. Hindi ako papayag, Panginoon. At kung meron man akong violation, humihingi ako ng tawad. Babawi ako, Panginoon. Ayaw kong mawala. Ayaw kong mawala sa ikalawang citizenship na magbibigay ng pag-asa sa buhay ko nito.
Tulungan tayo ng Diyos. Dahil ang totoo, mga kapatid, pwede na mawala yung citizenship na ginagawa sa atin ng Panginoon kung tayo mismo yung bibitaw at tayo mismo yung aalis, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. O tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Maniwala tayo sa Panginoon at tanggapin ang kanyang pagtuturo. Let us learn, hallelujah, na matuto tayo, mga kapatid, hallelujah. We will enjoy being a citizen, hallelujah, of heaven. We will enjoy, hallelujah, in God's service. We will enjoy in the will of God. We will enjoy, hallelujah, to stay in the kingdom of God, hallelujah. Our only hope is to leave this world where our bad experiences are. Ang pag-asa natin ay kumawala sa mundong ito, na nandyan hindi makalimutan yung mga masasamang nangyari sa buhay natin. Kahit nga ikaw minsan hindi mo makalimutan eh. Pero pagdating natin sa ikalawang citizenship, punong-puno ng pag-asa, binago ng lahat, maluwalhating buhay, maluwalhating lugar, at higit sa lahat kasama natin ang maluwalhating Panginoong Diyos na tunay na mabuti sa buhay natin, mga kapatid. When the Lord took care of our concerns for us to have hope, acquiring as a recipient of the grace of God, as a resident, hallelujah, citizens of heaven, kung paano tayo pinroteksyonan at iningatan ng Panginoon, nawa, mga kapatid, ganoon din natin pag-ingatan ang mga bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Maging citizen lamang tayo sa langit. Amen. Ikaw ang nakakakita ng buhay mo kung ikaw ay nakabalik na dito sa dati. Dahil alam naming lahat kung ikaw ay namumuhay dito sa kaharian ng Panginoon. Kaya ang gagawin mo, hallelujah, kung gusto mong tulungan yung sarili mo, tulungan mo na ngayon palang habang may panahon. Itama ang dapat itama, itigil ang dapat itigil. Dahil nandoon lamang, mga kapatid, sa hinanda ng Panginoon, ang tunay na pag-asa at magandang buhay. Palayain nawa tayo sa pagkakabihan ng mga maling pagtuturo, espiritu ng kaaway, at ano pa mang udyok upang ang tao'y manatili lamang dito sa mga bagay na sanglibutan, mga kapatid. Ngunit sa kapangyarihan ng Panginoon ay inatang niya, hallelujah, sa mga ngaral at sa salita niya, mga kapatid. By the power of the name and the Spirit of the Lord, hallelujah, nawang makita nating lahat kung gaano kahalaga ang ginawa ng Panginoon para lamang makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah, ang Panginoon ay naririto, mga kapatid. Hallelujah. May kinakausap ang Panginoon. Oh God, wag mong sayangin, hallelujah, ang pagkakataon. Hallelujah, ipaglaban mo, proteksyonan mo, hallelujah. Hallelujah. Huwag kang pumayag na kung saan ka dinala ng Panginoon ay may mag-alis sa'yo. Amen. Hallelujah. Hindi niya napapansin. Hallelujah. Dati may ministry yung iba.
Ngayon wala na. Bakit? Nahikayat sila ng mga walang ministry. Nahikayat sila ng mga taong hindi tagalangit. Oh God! Oh God! Hallelujah! In the name of Jesus, tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Tulungan tayo ng Diyos sa Panginoon. Hindi ako papayag na yung lugar na inanda sa akin ng Panginoon, bawang mag-aalis, demonyo mag-aalis. Pag dinala ko ng Panginoon doon, walang dapat pwedeng mag-alis sa akin. Hallelujah! In the name of Jesus. In the name of the Lord. Hallelujah. In the name of the Lord. Taas natin mga kamay, mga kapatid. Ingat at itinima tayo. Hallelujah. Sabi natin, Lord, totoo nga na hindi ko kaya. Ingat at itinima tayo, brad. Hallelujah. Come on, ingat at itinima tayo. Hallelujah. Brother Ole, tulungan mo yung mga tabi mo. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Help me, Lord. Help me, Lord. Help me, Lord. Ayaw kong mabuhay sa mundong ito na puro pag-aapol, condemnation, akusasyon. Hallelujah. I want to be a citizen of the kingdom. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord. Hallelujah. Sabihin mo salamat, Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo salamat, Panginoon. Sa lahat ng aking nagawang mali, wala akong pag-asa. Pero sa tulong mo, Panginoon, hallelujah, maraming salamat. Hanggang ngayon nagpapaalala ka, Panginoon. Hanggang ngayon pinapakita mo na bilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat. Hallelujah. Maraming salamat. Meron pa ng lugar na inanda mo para sa akin, Panginoon. Maraming salamat. Hindi ako papayag, sabi mo. Hindi ako papayag na merong mag-alis. I will serve the Lord. Hallelujah. In the name of the Lord, bless my brother, Lord. Hallelujah. Bless them, O God, in the name of Jesus. Bless them, Father, in the name of Jesus. Ipaunawa mo ang kalooban mo. In the name of the Lord. In the name of the Lord. Hallelujah. Hindi na ba nararamdaman ang kabutihan ng Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Come on, Brother Joseph. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Hindi mo ba nararamdaman ang kabutihan ng Panginoon? Tunay nga may pag-asa sa Diyos, sa paglilingkod sa Panginoon. Tunay nga. May pag-asa. Hallelujah. Pupurihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. I feel the Spirit of God. Hallelujah. I feel the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka. Sampayin ka, Panginoon. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan sa lahat ng iyong ginawa para sa akin. Purihin ka, O Diyos. Sige, pikit mo yung mata. Ayaw mo yung katabi mo. Isipin mo ang Panginoon. Isipin mo ang Diyos. Hallelujah. Isipin mo ang mabuting Panginoon. Hallelujah. Ito ang tamang pagkakataon. Ito ang tamang oras na manumbalik tayo at manahan sa kalooban ng Diyos. Purihin ka, Panginoon. Madaydayaw ka, Apo. Madaydayaw ka, Apo. Thank you, Lord Jesus.
Blessed be the name of the Lord Jesus. Glorify the name of the Lord Jesus. Karapat-dapat siyang mahalin. Hallelujah. Karapat-dapat siyang paglingkuran. Karapat-dapat siyang pasalamatan. Karapat-dapat kang itaas, Panginoon. Glory to the name of the Lord Jesus. Blessed be the name of the Lord.